Ang Duwending Buntis at ang Batang Ulila. Isang mahiwagang kwento ng tao, lupa at kapatawaran. Bago tayo magsimula, maaari ba kitang anyayahan na mag-subscribe sa aming YouTube channel, Miss Siray's Story. Ang bawat kwento rito ay hango sa hiwaga ng ating kultura at may dalang aral sa puso. Maraming salamat. Sa dulo ng baryong San Isidro, kung saan nagtatagpo ang palayan at ang masukal na gubat, nakatayo ang isang lumang kubo na halos hindi napansinin ng mga tao. Doon nakatira ang isang batang lalaki na ang pangalan ay Lando. Ulila na si Lando mula pagkabata. Wala siyang malinaw na alaala ng kanyang mga magulang. Tanging mga kwento na lamang ng matatanda ang nagsasabing mababait ang mga ito at marunong gumalang sa lupa. Nang mawala sila, parang nakalimutan na rin ng baryo ang bata. Lumaki siyang tahimik, hindi palaimik, kundi sanay lamang na walang nakikinig. Tuwing umaga, bit-bit niya ang kanyang lumang bayong at umiikot sa baryo para maghanap ng mapapasukan. Kahit anong trabaho ay tinatanggap niya. Pagbubuhat ng sako ng palay, pagwawalis ng bakuran, pag-aalaga ng kalabaw. Madalas, ang kapalit ay kaunting pagkain lamang. May ilang taong naaawa, ngunit mas marami ang nananamantala. Pinakamalupit sa lahat si Mang Berto, isang mayamang magsasaka na patuloy na nagpapalawak ng kanyang lupain. Wala siyang pakialam kung may masirang punso o maputol na punong kahoy. Para sa kanya, lupa ay pag-aari, hindi hiniram. Si Lando ang madalas niyang gawing katulong at biktima. Bilisan mo, sigaw ni Mang Berto isang araw habang halos mabuwal na si Lando sa bigat ng sako. Kung ayaw mo, marami pa akong ibang pwedeng utusan. Isang hapon, matapos magtrabaho si Lando ng buong araw, pinalayas siya ni Mang Berto ng walang bayad at pagkain. Galit at gutom, naglakad si Lando pauwi sa gitna ng papadilim na langit. Umulan ng malakas. Nabasa ang kanyang damit at nanginginig ang kanyang katawan. Sa kanyang paglalakad, hindi niya namalayan na nalihis na pala siya ng daan at napasok ang isang bahagi ng gubat na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Hanggang sa huminto siya sa harap ng isang punso. Hindi ito karaniwang bunton ng lupa. Malinis ang paligid nito at kakaiba ang katahimikang bumabalot dito. Parang may matang nagmamasid. Sa sobrang pagod, naupo si Lando sa tabi ng punso at napaiyak. Patawad po, mahina niyang sabi. Hindi ko po sinasadyang pumasok dito. Mula sa likod ng punso, may lumabas na isang maliit na nilalang. Isang duwending babae. May suot siyang berdeng damit, mahaba ang buhok, at kapansin-pansin ang kanyang buntis na tiyan. Hindi siya galit. Ngunit seryoso ang kanyang mukha. Matagal ka na naming pinagmamasdan, wika niya. Ikaw lang ang batang tao na humihingi ng paumanhin sa lupa. Dinala ng duwende si Lando sa loob ng punso, kung saan bumungad ang isang mundong hindi niya akalaing umiiral. Maliwanag, tahimik, at puno ng maliliit na nilalang. Ngunit sa kabila ng liwanag, may lungkot sa hangin. Ipinakita ng duwende ang sugat ng kanilang mundo. Mga punso na winasak, mga punong pinutol, at mga duwendeng nasaktan. Nang marinig ni Lando ang pangalan ni Mang Berto, napayuko siya. Hinihintay namin kung sino ang pipiliin ng lupa, sabi ng duwende. At ikaw ang sagot. Hindi binigyan ng duwende si Lando ng kayamanan. Sa halip, tinuruan siya kung paano unawain ang lupa, kung kailan dapat magtanim, kung kailan dapat huminto, at kung kailan dapat magpahinga ang lupa. Pagbalik ni Lando sa baryo, nagbago ang takbo ng panahon. Dumating ang matinding tagtuyot. Isa-isang nalanta ang mga pananim ng mga sakim, lalo na ang kay Mang Berto. Sa galit at desperasyon, sinisi nito si Lando at tinangkang gibain ang punso sa gubat.
Ngunit nang hampasin niya ang lupa, bigla siyang nanghina. Bumagsak siya sa putik at doon niya naramdaman ang bigat ng kanyang mga ginawa. Samantala, ang maliit na lupang inalagaan ni Lando na tinaniman niya ng may paggalang ay nanatiling buhay at may ani. Dahil dito, napilitang humingi ng tawad si Mang Berto. Ipinangako niyang hindi na niya sisirain ang gubat at ang mga punso. Isang gabi, muling nagpakita ang duwending babae kasama na ang kanyang sanggol. Ang anak kong ito, sabi niya, ay simbolo ng bagong simula. At ikaw, Lando, ang nagbigay daan. Hindi yumaman si Lando, ngunit nagkaroon siya ng tahanan, respeto, at layunin. Naging tagapangalaga siya ng lupa at ng katahimikan ng baryo. At hanggang ngayon, naniniwala ang mga tao sa San Isidro na kapag nire-respeto mo ang lupa, may hiwagang handang gumabay sa iyo. Kahit hindi mo ito nakikita,